Napakaswerte naming mag-ina dahil nakatagpo kami ng isang tunay na haligi ng tahanan. Sobrang swerte ko din sa mga magulang niya dahil tinuring nila kami na tunay na pamilya kaya marami na namang mapapasana all. Tawagin na lang daw natin siyang Reyna. Siya po ay 27 years old at taong 2013 na makilala niya ang tatay ng kanyang anak na tawagin na lang daw nating brother. Magka-church kasi sila ni brother at magkapit-bahay at naging sila nung siya ay 17 years old pa lang. Naging sobrang mabait sa kanya ni brother at ramdam naman ni Reyna ang sobrang pagmamahal sa kanya pero nagbago ang lahat ng mabuntis na si Reyna. Madalas na kasi siyang napagbubuhatan ng kamay at naging irresponsible din si brother sa kanilang anak na para bang wala siyang pake. Kahit 5 ay wala na siyang naibibigay, mas inuuna niya pa ang bisyo at barkada. Madalas din siyang mapagbuhatan ng kamay at wantosawa sa mura. Kaya bigla na lang nagsawa si Reyna at nakipaghiwalay na siya kay brother. Binuhay niya ang kanilang anak katuwang ang kanyang mga magulang, nagtrabaho at nagsumikap ng husto si Reyna. Kaya noong pandemic ay nagtrabaho si Reyna bilang cashier sa isang mall sa Batangas para matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang anak. Kaya dito niya nakilala ang isang refiller sa mall na tawagin na lang daw nating Totoy. At ang totoo ay hindi niya talaga type si Totoy nung una dahil para lang siyang bata dahil mas matanda sa kanya si Reyna ng 1 taon. Pero hindi maipagkakaila ang kugapuhang taglay ni Totoy at nakita ko rin yon dahil nagpadala siya ng picture, parang heartthrob talaga yung datingan. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon na nagkasabay silang magpunta ng dentista, dito na nagsimula ang lahat. Ang simpleng pagchat-chat nila ay nauwi sa ligawan. Dito pa lang ay masasabi na ni Reyna na napakaswerte niya kay Totoy. Isang araw kasi ay nagpost siya ng paborito niyang pagkain. Kinabukasan ay tinawag siya ng kanilang security guard at may isang refiller daw na nagbigay ng isang malaking stick o at 3 piraso ng Delight. May kasama ring iba't ibang klase ng chocolate at 2 balot ng kisses. Kaya gulat na gulat si Reyna dahil first time niyang maranasan yon. Ganon daw pala ang pakiramdam dahil feeling ni Reyna ay ang ganda-ganda niya nung mga oras na yon. 2 linggo siya niligawan ni Totoy at sinagot na siya ni Reyna, bagay na hindi pinagsisihan ni Reyna kahit kailan. Kaya ang unang bagay na pumasok sa isip ni Reyna ay ipagtapat na kay Totoy na may anak siya sa una. Pero ang sabi sa kanya ni Totoy ay nababalitaan niya na daw talaga na may anak si Reyna sa una. Hindi lang siya nagtatanong dahil gusto niya na si Reyna ang unang magsabi sa kanya. Nakaramdam din kasi ng takot si Reyna na baka pag nalaman ni Totoy na may anak siya ay bigla na lang siyang ayawan. Ang hindi alam ni Reyna ay tanggap na tanggap ni Totoy na may anak siya sa una dahil pagkakasabi pa lang ni Reyna ay niyaya agad sila na mag-grocery. Lumabas agad sila kasama ang anak ni Reyna. Nagulat na lang si Reyna na close na agad si Totoy sa kanyang anak. Kumain sila sa fast food na parang isang buong pamilya na hindi nila naranasan ng kanyang anak kay brother. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya ni Totoy na mag-grocery kaya nagulat naman si Reyna dahil lahat ng bagay na kinuha ni Totoy ay para sa kanyang anak. Kagaya na lang ng gatas, tinapay at iba pang pangangailangan ng kanyang anak kaya sobrang saya ng puso ni Reyna. Dahil may lalaki pala na handang tumayo sa kanyang anak at kayang-kayang magpakaama. Hanggang sa dumating ang panahon na ipapakilala na siya ni Totoy sa kanyang pamilya, hindi alam ni Reyna kung paano ipagtatapat sa kanila na may anak siya sa una. Nauuna kasi kay Reyna ang takot na baka hindi siya matanggap ng mga magulang ni Totoy pero nagkamali si Reyna. Dahil ang hindi alam ni Reyna ay alam na pala ng buong pamilya ni Totoy na may anak sa una si Reyna at tanggap na tanggap sila. Dahil bago pa lang pala nakilala ni Totoy si Reyna ay kinukwento niya na ang tungkol kay Reyna sa kanyang mga magulang. 4 na taong gulang lang ang anak ni Reyna nang makilala ang mga magulang ni Totoy na siyang tumayong mga lolo at lola sa anak niya. Mga magulang din ni Totoy ang palaging nag-aalaga sa anak ni Reyna hanggang ngayon na 10 taong gulang na at nag-aaral na siya. At ang sabi dito ni Reyna kung sa iba nating kwento ang mga biyanan ang dahilan ng pagkasira ng pamilya, sa kanya ay kabaligtaran. Dahil napakaswerte ko at ng anak ko dahil nagkaroon siya ng lolo at lola na sobrang mapagmahal. Napakaswerte namin mag-ina dahil nakatagpo kami ng isang tunay na haligi ng tahanan na sobrang mabait, magalang at mapagmahal. Sobrang naging magalang din siya sa aking mga magulang at lahat na ata ng magagandang asal ay nasa kanya na Ate Charis. Bonus na lang yung pagiging super pogi niya. At sa tinagal-tagal ko na pong gumagawa ng content sa loob ng 3 taon, parang 2 pa lang kayong sinuwerte sa biyanan kaya ako na magsasabi sana all. At kung gusto nyo mapanood yung isa nating letter sender na sinuwerte din sa biyanan, ang pamagat nun ay 1 in a million.